Una ho sa ating mga balita, nananawagan ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino na magkaisa upang labanan ang paghahasik ng karahasan ng mga terorista. Kaugnay niyan, mas pinaigting pa ng sandatang lakas sa Pilipinas ang seguridad sa mga posibleng daanan ng mga dayuhang terorista sa Pilipinas. At mula sa Davao City, may live report si Marita Muahe. Marita? Alex, ito na ang tamang panahon para magkaisa ang sambayanang Pilipino upang labanan ng terorismo at ipagtanggol ang kulturang Pilipino. Ito ay ang panawagan ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Narito ang kanyang pahayag. I believe one of the reasons why, one of the lessons we can take away from this situation in Mindanao is that we have people coming from the outside because they believe in a strong narrative. They have a very strong story that they want to establish a province in Southeast Asia and specifically in the Philippines. I believe this is also, in a sense, a wake-up call for Filipinos to be able to come together and begin to believe that we have a higher narrative aside from our local, regional, personal interests. I think it's high time that we continue to build up on our values, family values, and also higher values. And also go back to the fact that what we are really, like the good secretary said earlier, we are actually defending. And what are we defending? We're really defending the Filipino way of life. Kasabay nito, Alex, iniulat din ni Abella na nasa 26 na ang sibilyan na napapatay ng mga terorista. Mahigit 1,600 ang rescued civilians, 280 na ang napatay na terorista, 298 recovered firearms at 85 mga buildings na ang na-clear ng tropa ng pamahalaan. Mahigit 71,000 pamilya na rin ang apektado ng kaguluhan sa Marawi. Sa ngayon patuloy pa rin ang military clearing operations sa nasabing lugar. Paglilinaw naman ni Major General Gilbert Gapay, spokesperson for martial law, na walang kinalaman ang partikular na insidente ng paglusob ng BIFF sa Barangay Malagakita, Pigkawayan, North Cotabato. Sa kabila nito, inamin ni Gapay na may koneksyon ng BIFF at Maute dahil sa pareho nilang koneksyon sa ISIS. Narito ang pahayag ni Major General Gilbert Gapay. These are desperate moves and actions by the BIFF. Dahil they were expecting a big result out of that attack because almost 100 of them attacked 2 barangays in Pigkawayan. It was a significant number, and they were expecting a result in the furtherance of what they want to achieve. That papapansin ba na we're still here, we're still a force to reckon with, but it turned out to be otherwise. That's why nung napahiya na sila, so before they fled, they destroyed some the schools there, classrooms, and even the picture of our president, and they uttered certain things. So parang these are desperate moves on their part. Sa ngayon, pinapaigting ng pamahalaan ang seguridad sa mga seaports sa mga lugar na maaaring pasukan ng mga foreign terrorist. Magdadagdag sila ng mga marine patrols, maglalagay ng mga immigration officers sa bawat island at hahanapan ng dokumento ang lahat ng mga pumapasok sa bansa. Ito ay kaugnay na rin ng 8 foreign terrorist na napatay na ng tropa ng pamahalaan kaugnay ng crisis sa Marawi. Sa ngayon, bukas din ang pamahalaan sa anumang foreign assistance na iniaalok sa atin para malabanan ang terorismo sa bansa, basta't nakalinya pa rin sa independent foreign policy ng Pilipinas. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City. Para sa Bayan, Marita Muahe. Maraming salamat sa iyo, Marita Muahe, mula po sa Davao City.